nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na itong pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Ako nakikipaglaban. Hello po mga ka-viral and welcome back to this YouTube channel. Latest update na naman tayo. Impeachment complaint na isinusulong ng mga taga-kongreso kay VP Sara Duterte hinggil sa umano'y confidential funds ng OVP ay isinumiti na ng mga congressmen sa Office of the Solicitor General. Subalit bago pa umano ito maaprubahan ay dadaan muna ito sa Senado upang reviewin nila. Subalit marami ang naniniwala na hindi ito makakalusot sa Senado, lalo na at marami doon ang kakampi at kaalyado ng mga Duterte. Muling nanindigan si VP Sara Duterte na wala di umano siyang dapat sagutin sa Kongreso, subalit handa siyang harapin ang isinusulong nilang impeachment sa Korte. Aniya ay kumpleto ang mga dokumento niya sa confidential funds na natanggap niya bilang DepEd Secretary at patutunayan daw ito ng COA or Commission on Audit. Matapang din niyang sinabi na political harassment umano ito ng mga taga-kongreso sa kanya, lalo na't marami doon ang kontra sa mga Duterte. Kung sakaling matutuloy ang impeachment, ay handa na di umano ang kanyang mga abogado upang ipaglaban siya. Nabanggit din kung sino-sino mga sikat na mga abogado ang nasa likod niya upang kontrahin ang mga aligasyon sa kanya ng mga taga-kongreso. Kabilang din di umano ang ama nito na dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga abogado. Nagsimula ang issue pagkatapos na tumanggi ang Vice Presidente na sagutin ang disbursement at mga pinaglalaanan ng confidential funds ng OVP nung ito DepEd Secretary pa ito. Sagot ni VP Sara dito ay hindi korte ang Kongreso upang doon niya ilahad ang kanyang mga pinaglalaanan ng confidential funds. Antayin na lang di umano ng taong bayan ang totoong layunin ng mga kritiko kung bakit siya gustong ipa-impeach at patalsikin sa pwesto. Meron akong binanggit na meron pong ilang grupo ng mga barangay kapitan mismo ang humihingi din po ng aksyon mula sa ombudsman sa Visayas para daw po dito nga sa sinasabi daw po na questionableng pamimigay po ng AKAP doon po sa ilang mga taga-daang bantayan at ilang pang mga bayan dyan po sa Cebu. Dahil nga po sa sila daw po minumura ng kanilang constituents sa sinasabi na bakit siya meron ako wala. Yun na nga. Yun, okay. Sige. So, sa ngayon po kasi ang budget po ng AKAP ay pareho pa rin po ng budget ng 2024. It's 26 something billion pesos. Billion pesos. Okay. Ang tanong din dyan is, paano kaya ang alokasyon nito sa bawat distrito? Sa bawat bayan? Sino po ang may access dito? Ito hubang 26 billion maaari mong i-divide sa number of districts in the Philippines? Oo. O tinitignan ba nila yung PSA data? And from the PSA data, kung saan may pinakamahihirap, mas doon malaki ang allocation itong AKAP? At ito hubang 26 billion na ito, mga kapatid, ay may schedule ang release ng kanyang notice of cash allocation? Kasi nga po, ang panawagan nung iba din, pwede bang huwag niyo munang ilabas yan hanggat hindi tapos ang halalan? Oo, para nga hindi daw pumagamit sa pamumulitika nitong ilang mga epalitiko kung tawagin. Pero kung ako naman po siguro yung mga may pakana nito, anong kala mo sa amin?
Siya nga. Pero ang Kaya nga DSWD, namin nilagay yan para sa eleksyon eh. hindi naman daw para sa eleksyon ang sinasabi nila. Pero si DSWD Secretary mismo, Rex Gatchalian, na Aba. nagsasabi Aba. na hindi daw dapat i-delay ang pag-release ng AKAP fund kasi para nga daw ito matugunan yung mga kapatid natin na nakakaranas ng inflation, ng mga near poor. Yan ang kanyang tugon itong mga nakaraang araw. Di ba, baby? Ito pong akap na ito, nagsimula po ito, naalala ho ninyo, nung campaign to change the Constitution. Doon nagsimula ito eh. Doon po nabuhay itong animal na to. Sorry. Grabe naman yung animal na yan. Dali Ito muna. na. Apo, good morning po, Mayor. Maganda umaga po at masaganang bagong taong po sa inyo, Mayor Benji. Good morning, Sir Ted. Good morning, DJ Chacha. At sa ating po mga listeners, magandang umaga po at napakalamig po ngayon dito sa Baguio. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Mayor Benji, magtanong lang muna kami. Diyan ho ba sa Baguio, di ba Lone District po dyan, yung Baguio City? Opo, Long District po dito. Opo. Diyan ho ba meron pong pamamahagi ng AKAP, AIX at TUPAD? Oo, dito. Matindi po ang pamamahagi po dito. Okay, ito Lahat po yan. Lahat ito meron po sa Baguio. Opo, pero kayo po diyan bilang mayor, wala po kayong papel sa pamamahagi po nito? Pag nakakuha po ako ng pondo sa mga senators, nabibigyan po ako. At yun po, patupad, dole, ang kausap po natin sa AIX at sa AKAP, DSWD. Pero bihira po yan sa amin sa local government. Karamihan po yan nasa mga lawmakers. Okay, so sa mga kongresista po ang kumbaga ang appropriations nito sa district at ang sino ang may say sa inyo po pagkakaalam sa inyo pong lugar, Mayor, kung sino ang dapat tumanggap ng AKAP? Well, siyempre ho, yung mga kapos ang kita, tulad ho ng mga indigents, yung mga vendors na talagang nahihirapan, yung mga OFW na bigla po napauwi dito, dapat po ang mga nakakatanggap. Ganun din po yung sa AIX naman, yung mga talagang indigent, walang hanap buhay, temporarily o na layoff, yun po yung mga dapat tumanggap. Yun po ang dapat tumanggap. Pero dito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga yung mga kapos ang kita literally. Opo, gaya po ng sino-sino at doon ho ba sa pag-identify diyan sa inyong distrito, maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare, yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganon din po yung mga beneficiaries po, both AKAP at AIX, sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics eh. Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talagang social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi meron ho, para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ho talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat na tatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya kongresista, talaga wala kami listahan kasi ayaw nilang i-share sa amin yung listahan. Kaya palamang malaki yung posibilidad na magkaroon ng redundancy. So meaning po kayo kasi meron kayong mga social workers sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4Ps na mga miyembro, etc. So at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero nagkakaroon po ng distribution sarili yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo ho yun. Malamang ho siguro sa amin po mga naririnig, ganun din po yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista at karamihan ho ng mga nabibigyan ay mga supporters. There was even a time na
nag-attempt pa nga ho na bigyan ng suporta yung mga media. Kaya alam, mabuti naman maagap naman po yung mga DSWD. Yung DSWD po, ito po yung national agency, at talagang hindi ho nila pinayagan. Kaya ganun kung hindi ho na, basta hindi madiktahan ng DSWD, malaking bagay din po yung nagagawa nila para i-correct po yung sistema. Pero talagang kuminsan lalo-lalo pag during the budget hearing, talaga, kuminsan hindi na nakakaimik yung mga DSWD. Tumatahimik na lang. During the budget hearing season, namimigay po ng akap ang ilang kongresista at sa panahong iyon, wala na pong control ang DSWD. Meron pa rin pong control, Sir Ted. Kaya lang po, pag maski na siguro hindi na sila, pag pinagsabihan sila na bigyan nyo to, tatahimik na lang sila para hindi magkagulo. Kasi alam nyo naman sa budget hearing, bawat national agency, mayroong instruction na kausapin nyo na yung mga regional directors, kausapin nyo na yung mga congressman dyan para hindi na sila gaano mag-ingay during the committee hearing. Mga ganun ho yung budget hearing. Opo. Kaya kanya-kanya ho punta doon, ma'am, puro ano ba yung tawag nun? Yung pangsariling kahilingan lahat. Napapansin ho namin because I was also a regional director at kailangan namin kausapin yung mga regional director. Ganun yung mga RD ho sa iba't ibang ahensya. Na kailangan namin kausapin yung ahensya ay yung mga kongresista para hindi na nila erase yung mga kanilang mga parochial concern. Alam niyo na, puro parochial concerns na. Opo. Mayor, sa inyo po karanasan at kapag idinaan po sa LGU, sa city, itong AKA fund na nanggagaling sa senador o mismo po DSWD, more or less magkano pinakamaliit at pinakamalaki po na cash assistance po ito? Go ahead. Sa AX kuminsan, para mas maraming mabigyan, 3,000. Kung pwede rin ho umakyat ng 5,000. Kung talaga nagkaroon ng, let us say, merong predicate na event, katulad ho ng bagyo, sunod-sunod na bagyo at hindi gaanong nakatabas ho, nakapagbenta ho ng mga revenues natin, yun 5,000. Pero kung kuminsan 3,000 para mas marami yung mabigyan. So, relative po yan depende po yan Kung ano po yung mag-uusap po kayo nung senator para malaman kung ano yung pan nila, yung gustuhan nila. Opo, AX po iyon, Mayor, sa AKAP po. Sa AKAP po, talagang sa kongresista ho yan. Hindi pa ako nakatanggap ng AKAP. Ang natanggap ko lang sa AKAP, tumulong sa akin yung regional director dito ng DSWD kasi nag-request po ako ng pondo para sa aming mga utility workers at sa mga yung mga vendors po na nahirapan ng bagyo. Tumulong po sa akin ng DSWD. At ang gumawa po ng listahan, talagang doon po nag-usap po yung DSWD at aming city social welfare. Opo. So ito... Pero usually mga 5,000 po yan. 5,000 po yung last na naibigay sa akin. Yun po yung natanggap ko ng AKA po. Sometime October po yun. Opo. So galing sa AKAP appropriations, yung nakuha po ninyong tulong from DSWD at ang namigay nito, DSWD, doon sa target beneficiaries po, at least 5,000 po ang pinakamalaki, pinakamaliit. Ayan po, 5,000 pesos po talaga ang naibigay po. Okay. Bawat isang beneficiary. Opo. Opo. Doon sa distribution po, Mayor, paano pong sistema nun? Kasi ako yung nagpapasintabi sa mga nakaupo sa pwesto kasi po siguro alam nyo naman, di ba, yung mga kanya-kanyang post ng mga billboard, mga mukha ng politiko, yung payout na nakalagay, AKAP ito, etc. Sa inyo po, nung panahon nyo na nakakuha kayo ng pondo sa AKAP, paano pong distribution, Mayor? Well, iipunin po namin yan, payout po yan, Oo. Darating po ako, at ang sasabihin ko po sa kanila, kanino galing itong pera na ito? Siyempre, mag-speculate yung mga tao. Sasabihin nila, Mayor, kay Mayor Magalong, kay ganito, Senator, ganito. Sasabihin ko sa kanila, pwede ho ba kayong tumingin dyan sa kaliwat kanan nyo, sa harapan at sa likod, at sabihin nyo sa kanila, thank you for paying your taxes. Kasi itong pera na ito, galing po yan sa mga taxes na binayaran natin.
galing po sa atin yan. Yung po sasabihin ko sa kanila para ma-emphasize po sa kanila na hindi po to pera ng kanino at kaninong politiko. Pera po to ng taong bayan. At pagkatapos po no, during the payout, aalis na po ako. Kaya usually I just stay there for about 2 minutes at aalis na po ako. Kasi very efficient naman po ang DSWT at aming City Social Welfare pagdating sa payout. So hindi na po kailangan magpakita po yung mga politiko. Wala nang role ang politiko dapat yan ipagbigay. Kaya lang, gustong-gusto nila, nandun sila yung namibigay, patapos magsasalita pa sila, wala ba to? Wala ito sa kabila. Ano, meron ba ito sa kabila? Ito, kami na nagbibigay. Parang palalabasin pa nila na galing talaga sa kanila, sa bulsa nila. Ewan ko ba, bakit ganun na ho nangyari dito sa distribution ng mga ganitong klase ayuda. Opo. So dito po sa inyo, Mayor, with all due respect, wala kayong tarpaulin na may mukha kayo doon, pangalan kayo doon during the payout? Ay, bawal po rito. Kuya Ed, wala akong EPAL dito. Bawal po, pati sa mga project po namin, bawal po talaga lahat. At bawal, pinagbabawalan ko yung sarili ko na magbigay ho ng pera. Alam nung nangyari ho nun kasi, nung initial na nagkaroon ho tayo ng ayuda ho. Para hindi sila madamay, lalo na't election year ngayon, ano sila? Tahimik. Pero ang totoo, mga makachay na yan. Ngayon, ang malala, nandyan sila sa National Security Council. Hindi dapat, di ba, mga kamunyog, mga kababayan. National Security Council. Yan ang konseho na nag-uusap tungkol sa national security. Di ba? Sang-ayon si Danny Agpalo, very true, pro-China, kaya dapat alisin. At hindi lang yan. Tingnan nyo yung mag-ama, Sinong nakikita nyo dyan sa picture? Di ba yung mag-ama yan? Yung mag-ama yan, si Digong at saka si Sara. Ayan, tingnan nyo sa kaliwa. Si Xi Jinping ang nasa gitna. At hindi lang yan, may ipapakita ko sa inyo. Huwag nyo itong palalampasin. Ito, matindi rin to. Yan. Ayan, mga kabunyog. Sino ang nakikita nyo? Yan, lakihan ko nga. Alisin ko muna yung title ko. Alisin ko muna yung title para makita ninyo. Sino ba yung nakikita nyong nasa likod ni Duterte? Katabi ni... Ayan, tingnan nyo yung nasa likod ni Duterte. Sino yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Isa pa yan na maka-China. Sinong nakikita nyo sa likod ni Duterte? Isa pa yan na maka-China. Mga kabunyog, sige nga, hulaan nyo. Sino yung nasa likod ni Digong? Yan. Sinong nakikita nyo? Isa pa yan na maka-China. Ngayon, tumatakbong senador yan, kaya dapat wag nang palusutin yan sa Senado. Hindi lang yan nagsasalita kasi alam niyang galit ang tao sa China. Kaya, para hindi siya madamay, hindi siya nagsasalita pabor sa China. Pero sa puso niyan, sa isip niyan, sa damdamin niyan, maka-China yan. Sinong tinutukoy ko? Yung nasa likod ni Bongo. Tama si Gigi. Si Bongo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nagagalit ang mga DDS. Nagagalit ang mga DDS ngayon sa ginawa ni PBBM na alisin si Bakin sa National Security Council, si Digong at si Sara Duterte. Tama lang Di ba? Tingnan nyo naman yan, Ang bansa dinala ni Duterte sa China. Ang tawag doon, paibot. Di ba? Sabi ni Romano Gustavo, Bongo pro-China yung beho na yan. Tama si Yuki Marie. No to pro-China politicians na dapat tayo. Si Cayetano, dapat idamay din yung kapatid niyan. Mga pro-China din yan. Pro-Duterte, pro-China. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero tama ito. Tama ang ginawa ni PBBM. Inalis na sa National Security Council sila Digong at Sara Duterte kasi mga threat sila sa national security. Para kang anong tawag doon? Sleeping with the enemy. Sleeping with the enemy. Kaya ngayon,
laging topics ngayon ng mga DDS, ano daw, unconstitutional daw yung ginawa ni Duterte ay ni PBBM. Unconstitutional daw na tinanggal si Digong sa Sara sa National Security Council. Tingnan nyo, oh. Oh, nakikita nyo yan? Oh, yung picture na yan. Ha? Oh, grabe, ano? Si Sara sa Digong yan. Nasa gitna nila si Xi Jinping. Oh. Tama lang. Threat yan sa national security. Ang tindi na ng problema natin ngayon sa China. Tapos may nakaupo sa National Security Council. O, sa tingin nyo ba? O, sige. Sa tingin nyo ba ang mga pinag-uusapan sa National Security Council tungkol sa national security, hindi ipapaabot ni Digong Duterte at ni Sara Duterte sa China? Sa tingin nyo? Ha? O, tama si Drador. Sila ang mata at tainga ng China. O, at nandyan pa na sila sa napakasensitibong body, National Security Council.